Pag natapos yung lakad ko, gusto ko sanang pasalamatan si Mami Edith at si Kuraming, Mami Edith at si Ma'am Lorna Rutherford at saka si Karen Whitmore. Dong, tawagan mo sila, padalan mo sila ng tigko quarter million. Kahit hindi man ako mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung lintik na yan. Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin itong ang nanay-nanayan o mami nga neto ni Kulaong, na kung saan mga kapengyo grabe palang ginawa talaga neto ni Kulaong. Napakatindi, magiging seryoso ulit tayo dito kasi talagang dito sa interview ni Makagago dito nga kay mami talaga naman umuusok talaga etong nanay-nanayan nga ni Kulaong mga kapengyo, na kung saan talagang galit na galit nga ito dahil sobra naman talaga yung ginawa mo, Kulaong. Grabe ka naman, Brad. Dito talaga ito mga kapengyo, malapit-lapit na talaga makalaboso to. Pag etong nanay-nanayan niya, ito ang umandar para mag-demanda sa kanya, 200% mga kapengyo, kulong po ito. Sa katunayan nga mga kapengyo, solid supporter po ito ni Kulaong mga kapengyo, no, na kung saan since pandemic pa lang talagang bumibilib na nga etong si nanay dito kay Kulaong mga kapengyo. Dahil alam naman natin mga kapengyo, no, noong panahon ni Kulaong talagang maraming humanga sa kanya. Isa na ako doon mga kapengyo, hindi ko pwedeng ikaila yun. Humanga ako doon sa mayaman challenge niya, na kung saan marami naman talaga rin siya natulungan at nagbigay siya ng mga bigas ng kung ano-ano pa. Pero sa panahon ngayon mga kapengyo, ito yung biglang nawala yung bilib natin sa kanya Dahil unang-una sa lahat, naging kabaliktaran lahat ng mga pinagagawa niya, puro kalokohan na. Alam mo yun, katulad ng wheelchair, sinasabi niya, nagbibigay siya, ganyan. Oo, nagbibigay ka, pero ilan ba? Diba? Yun lagi yung kine-question ko rito Alam naman natin na nakatulong etong si Kulaong nung panahon ng pandemic. Pero sa pagkakataon na to ngayon, yun ang hindi natin alam dahil sinasabi pa niya may mga scholar siya, pero tingnan mo naman mga kapengyo, umaalis naman sa kanya. Bakit? Kasi may kapalit. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay nga natin panoorin itong ang interview ni MG dito kay Mami. Tatakbo na siya pagka Senador. senator. Yes, tumakbo ng pagka-senador yan Hello there, my name is Tan Whitmore. Ayan, from solid United supporter Kingdom. nyo. I support FLN po Senator 2022. Long live FLN lang ang malakas. So, Yun, no? ito namang mga mami din, sinabi, kailangan talaga ni Francis ganitong halaga. Parang pangbayad ng abogado at saka yun lang kasi ang paraan na makalabas si Francis maging senator daw siya. Sabing ganun. So, itong pera na to, pang bill to at saka yung pang abogado. So, ang ginawa ko naman, tanga-tanga ako, nag-loan ako ng 10,000 pound. Aray, Nag-loan ka. 10,000 pound, malaki yun. Yan yung mga transaction dyan sa isa Oh ka sister my na God. mami ko. Gaano po 2023 yan lang. kalaki nga ba? Gaano kalaki yan in pesos? 10,000 Malaki pounds. yan, ano na yan, mga 700,000 pesos? Oh my God, ganito 806. hindi pa talaga. Grabe naman to mga kapengyo, yung nanay-nanayan nga neto ni Kulaong, no? Talagang grabe, ibig sabihin nito mga kapengyo, yung tiwala niya dito kay Kulaong sobra-sobra, no? Binigay na niya yung buong tiwala niya dito kay Kulaong. Alam nyo mga kapengyo, sa totoo lang, sure ball to. Pag ito ang nagdemanda kay Kulaong, sure ball, istapa, kulong to. Tapos hindi pa kulang. Nanghiram na naman sa Nako, makunat talaga ang mukha nito ni Kamatis. Kulaong pala mga kabengyo, puta. Grabe naman kunat ng mukha. Yan ba yung sinasabi ng mga solid fans niya? Na mga solid supporter niya na ano daw bang ginawa nito ni Kulaong? 'Di ba? Lagi yan mga nagko-comment sa akin sinasabi, "Bakit niyo ba tinitira itong si Kulaong? Ano bang ginawa niya masama? Tumutulong naman yung tao O ngayon yung patunayan to, mga kapengyo, kung gaano niya inaabuso yung mga nagmamahal na tao sa kanya. 'Di ba? Dapat yung mga nagmamahal sa yung supporter mo, yung mga solido sa tabi mo, dapat talagang yan yung mga minamahal mo. Lalong-lalo na sa mga OFW na nagbibigay sa iyo at nagpapalipad sa iyo. 'Di ba? Hindi mo dapat niloloko yung mga yan. Yan katulad yan, no? May nagrereklamo na ngayon. Paano yan? Pag napuno to at idinimanda ka, yari ka talaga, Kulaong, kalaboso ka talaga. bangko
nanghiram sana yun isang mami. Kaso lang, hindi siya na-approve kasi yung credit score niya hindi maganda. So, sa akin na naman, ako ang nag-garantor, Nako po. 5K. Aray, my God, 402,000. Yeah, yung buwan. So, 806 kanina, mga kapengyo, plus 402, nasa 1.2 million na, 1.2 million 8,000. Nandun sa trabaho Grabe ko noon, laki. tumawag si Francis sa akin, nas naka-duty ako, tapos hindi ko kano siya narinig. So sabi ko, tatawag na lang ako following morning. So ngayon, yung mga ano na yun, panahon na yun, si Apple J, kasi siya nga ang daddy-daddy tumawag sa akin. At saka yung asawa ko, kasi nag-drive ngayon, nag-grocery. You remember, we drove to grocery. Nag-drive yung asawa ko, tapos tumawag si Apple J over the messenger call. Sabi na, sis, kailangan talaga ni Francis ang 15,000 pound. Nako. Pwede ba na? Humirit pa, mga kapengyo, ang kunat ng muka. Isipin nyo ha, nakakuha na ng unang 10,000 pounds. Tapos nakakuha ng 4,000 pounds. Sa makatuwid, 14,000 pounds. Ngayon, humihirit na naman ng 15,000 pounds. Paano hindi hihirit? Nakatikim ng pera. Kumbaga, alam niya o nababasa niya yung tao na tiwalang-tiwala sa kanya at inaarihan siya. So, doon niya na-realize siguro na, dito ako manghiram kasi ito, siguradong pahihiramin ako dahil hindi ako matitiis ng mga to. Diba? Makahiram tayo sa mister mo. Sabi ko, Apple J, hindi pwede Naku yan. po, pati yung mister, dinamay Hindi na. pwede yan kasi, alam mo, yung asawa ko malapit na magpensyon at sa savings niya, 15,000. Sabi ko sa asawa ko, darling, manghiram daw si Apple G ng 15,000. Sabi ni Francis, magawa ng kasulatan. Sabi ng asawa ko, hindi pwede yan, darling. Paano kung hindi tayo babayaran yan? Oo, Paano tama. na lang? Buti na lang marunong mag-isip yung kanyang asawa na kung saan talagang na-realize din siguro niya na paano nga naman talaga kung hindi tayo bayaran yan. Totoo naman, real talk naman din yun, yung naisip ng kanyang asawa. Kumbaga, parang ginigising din niya itong si mami nga, no, ang kanyang asawa, na wag basta-basta talaga na magtiwala kasi yung pinapahiram nilang pera dito kay Kulaong, hindi na po biro. Sino ba naman tanga pera na lang kung talagang bilyonaryo ka o milyonaryo ka, 800,000, syempre barya lang sa'yo. Pero kung yung mga normal na tao lang, gaya natin, tapos papahiram ka ng 800,000 sa taong inidolo mo lang, yari ka dyan, no? Katulad yan. Ngayon, bumaliktad na itong si Kulaong, dating tumutulong, ngayon, iba na ng kalakaran niya. Di ba, mayayari ka, hindi ka talaga mababayaran. Yung asawa ko naman, sensitive to sa mga ganun Syempre Ginawa ng asawa ko, pinahiram ng 4,000. Nako po, Instead of po, taragis, pinahiram pa ng 4,000 pounds, 322,000, kita nyo naman. So, sa makatuwid, 1.2 plus 300 plus 1.550 na, mga kapengyo po. Taragis, grabe, laki nito. 15,000. That's still a lot of money. Kulong talaga to. Managdemanda to. Totoo yan. Totoo talaga yan, MJ. So ngayon, yun ng mga 4,000 ang mga transaction yun, MJ, nandoon sa isang sister ko na mami ni Francis, nandoon sa kanya lahat. Tapos pagpunta sa kanya, pinatransfer din niya doon sa mami ni Francis, yung asawa ni Apo G. So My bank to goodness. bank. Ang iba, pinadala ko sa kabayan. Nandito yung mga pangalan. Aray ko po. Sa kabayan. Nandito sa akin. Grabe, mga kapengyo, may resibo pa. Ayan, kabayan remit. Nako, dali ka talaga dito, Kulaong. Eto na, dito ka na talaga madadali. Kung kay MG, nakakapagyabang-yabang ka pa kasi matagal yung kulong mo kay MG. Dito, matik, kalaboso ka talaga. Hayop ka talaga! Lalong-lalo na ha, doon sa mga solid fans neto ni Kulaong na nagtatanggol sa kanya na ano nga daw ba ang nagawa neto ni Kulaong para tirahin siya. Sa totoo lang, mga kapengyo, no, yan talaga ang malaking prueba na yung resibo na nagpapadala talaga etong si Mami, no, sa kanya. Mag-antay sila dahil darating yung mga surprise sa kanya. Kahit Patay talaga. alam mo, MJ, mahirap man kami, hindi ka mayaman. Pero ganito ang ginawa ni Francis sa akin na inigno niya, hindi niya kinakilala ang utang niya sa akin. I promise, kahit hindi man ako mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung lintik na yan. Patay kang bata ka, Kulaong. Talagang totally kulong ka talaga rito, kalaboso ka talaga dito. Alam niya rin yan. Nanonood yan, sigurado, mga kapengyo. Ito si Kulaong sa atin. O kahit
kay MG lalo. Talagang alam niya yan sa sarili niya na talagang madadali siya dito. Makukulong talaga siya dito pag hindi niya nakausap yan si Mami. Kasi si Mami pumanig na rin, no, dito kay MG. Kumbaga, ang pinaglalaban natin dito mga kapengyo, yung kalokohan na pinagagawa nga nito ni Kulaong na sana matuldukan na at maayos na, no, yung kanyang pinaggagawa sa buhay. Mabuti pa nung pandemic kung maibabalik lang o marirewind lang ang buhay mas masarap pa nung pandemic, talagang tumutulong itong si Kulaong. Kaso nga lang, hindi natin alam kung saan nanggagaling yung pera niya. So eto, may lumantad na, madadali talaga siya. Solid to mga kapengyo. Ang lakas na katibayan nito, no, para kay MG. Kumbaga, itong puntos na to kay MG talaga to. Yun ang galit ko sa kanya. Uuwi talaga ako kahit Oo. maghirap pa ako. Uuwi ako Tama. doon, sampahan ko talaga siya ng kaso. Yung mga tao na Ayan, no. binigay sa akin Kumpleto ni resibo. pinadaan ko ng 2,000. Yung kay Batalan nga, ano ba yun? Yung idilin na yun, na ano yun? Ayan pa, Inalay yun sa mga anak ni Francis. Nandoon din. Sampahan ko talaga silang lahat. At saka yung sister ko nandiyan na sa Pilipinas, yung mga transaction nandoon sa kanya, mag-antay siya. Madam Grabe mga kapengyo, talagang dali to. Dito na, endgame na talaga siya dito. Karen, so in short, malaki-laki ang nainuwal Malaki niyo talaga. dito. Maybe we're talking about 40,000 pounds. Hindi pa ganun. Hindi ganun. Ang last na loan, yung 2023, ano yun, March. 2023, 3 years ago. Yun na, ang last na yun. For Yun na 02K. pinadala doon sa ina Laki. na anak ni Francis, yung dalawang bata, yung babae lalaki. Ang ina daw yun. May nagsabi sa akin ng ina daw, Wala, stick puta. Naging obligasyon na niya, ang pamilya. Neto ni Kulaong, putang ina. Lupit mo talaga kamatis. Siya Kulaong pala, putang ina. Ang dami mo nagogoyong hinayupa ka. 2,500. Nag-loan pa ng Galing 2.5. sa 5,000, nandoon sa mami niya, sister account, nandoon siya ang nagpadala sa kanya, tapos pinupuward niya yung mga resibo sa akin. Kasi galing sa akin yun Ako nagaranto nun. Ang ginagaranto ko, 10,000 sa kanila, sa akin, 10,000. So, naging 20,000 na yun. Wala pa yung interest. Tapos, Yan mga kapengyo, ang hinihiram nito o ang inuutang nito, hindi lang tagpipiso hindi lang tag 2.5, hindi lang tag 100,000 mga kapengyo Kung hindi kalahating milyon, 400,000 Grabe, ang laki nito, 800,000, di ba? Kumbaga, lumalabas dito, talagang panloloko na ang motibo niya rito. Kasi, sabi nga nito ni Mami Karen pala, no? Mami Karen, talagang ipapakulong nga daw niya itong taon to sa kadahilanan na parang binaliwala na niya no? Yung utang niya dito sa mga to, di ba? Kumbaga, talagang sobrang kunat ng mukha ng taon to. asawa ko 5,000. Ang including na yung mga kasama niya yung mga interest lahat, aabutan ng 29,000. Oh my God, 2.3, 37,000 milyon itong kabuunan no ng pagkuha o paghingi o pag-utang nito ni Kulaong dito sa mga OFW ng UK. Eto, question lang po, nabayaran nyo naman na po yung mga niloan nyo. Are Yan, you okay? yan ang magandang tanong. Quits na ba kayo sa bank or hindi pa rin? Struggle talaga. Nako, Struggle talaga. struggle Hindi pa rin pa. po tapos? Patay. Hindi, yung isa tapos na. Yung kinuha ng 2023, ayun. Tapos na Oh. last year. Tapos, ang pangalawa, matapos ngayong March. Pero yung una na loan nga 5K, way back 2022, nabayaran yun ng isang sister ko at saka yung mami niya. On the way, nga matapos na yun, iniwanan ako ng sister ko na mami ni Aipile nandoon sa Pilipinas, nakatira na yun. So ako talaga, kasi akong garantor ako lahat ang nagbayad. Ang monthly noon Aray. lahat, aabutan ng mga 500 pounds. Aw, puta ragis, 500 pound. Naku po, grabe ka naman Kulaong. Yung konsensya mo, nasaan na kapatid? Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Sana naman makakonsensya ka sa paglutang ni Mami Karen ngayon. Nalagang delikado ka pag hindi mo nakausap to. Kung kay MG nakakalusot-lusot ka pa, dito kay Mami Karen, kalaboso ka talaga. Dito ka na talaga mapoposasan. Real talk yan. My God! 500 pounds! Grabe mga Laki kaubo niyan. ko yung 500 pounds. That's a lot of Malaki na yan, money. Jimsy. Sobra kasi po,
Yes, kasi i-explain ko lang po sa mga manonood ko. Kasi mga kahombre ko, ako, nung nagtrabaho ako sa Basingstoke, sa Domino's Pizza, ang kinikita ko sa daily ko nung panahon ko kasi 6 pounds and 25 cents yung sahod, yung minimum wage sa England. So, umaabot lang ako monthly sa Domino's ng almost 600 pounds. Hindi pa kasama yung tax. So, after tax, mga 550. So, could you imagine kung sa akin nangyari yun, isang buong sahod na yun, mga kahombre ko. Oo. Isang buong sahod yung iniluluwal ni Madam Karen per month. Para siyang namigay ng pera talaga, mga kapengyo, no? Dahil lang sa inutang niya para kay Francis Oo. Leo Marcos or Norman Mangusing. So, Grabe to, mga kapengyo. Kung ako tatanungin nyo, sobra naman talagang minahal ng mga tao etong si Kulaong. Ito magiging seryoso ako. Minahal siya. Alam nyo kung bakit? Dahil nga noong panahon ng pandemic, naging matulungin siya. Actually, hindi ko na nilabas dito, pero sinabi rin ni Mami Karen yan na talagang sobrang humanga nga sila at naging idolo talaga nila. Sa katunayan nga, may group chat pa sila neto ni Kulaong na kung saan talaga nakikita nga daw nila yung pagtulong, yung magandang motibo neto ni Kulaong. Kaya niya nakuha ang loob neto ni Mami Karen pati ng asawa at doon na sila na nagoyo neto ni Kulaong. Kasi nga daw matamis ang dila nito at magaling magsalita. So ngayon naniwala sila sa mga sinasabi nito at sinuportahan din nila nung tumakbo ng pagkasenador ito. At ang problema nga lang sa bandang huli nangungutang na o nangihiram na, no? Kumbaga yun na, inunti-unti na sila, mga kapengyo, no? At doon na, no? Doon dito na talaga mawawakasan etong si Kulaong. Sa totoo lang, pagka nagdemanda etong si Mami Karen. At sana hoping tayo, mga kapengyo, na ituloy talaga niya yung demanda, sabay sila neto ni Makagago para talagang malakas yung puwersa at sigurado na makaluboso na etong si Kulaong. So yan, mga kapengyo, kung kayo ang tatanungin ko ano nga masasabi nyo dito sa paglutang ni Mami Karen na malapit dito kay Kulaong, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, mga kapengyo, at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat, mga kapengyo. Kita-kita tayo sa mga susunod kong vlog.